Hello everybody! Welcome to the Medyo Serious Talk Show with me, Red Oliero, at andito po ang ating guest si Professor Xiao Chua. So, dahil nandito nga siya, I'm pretty sure may mga tao na kilala na siya sa work niya and everything. Pag-uusapan natin ngayon, kasaysayan ba o chismis lang? Paano ba na-chronicle or na-archive ng tama ang history? So yun, ibabato ko agad sa'yo. Yung question na yan. Paano nga ba nasasabi na isang bagay is kasaysayan as in factual or chismis lang ba? Meron bang... Siguro ganito, Red, bago tayo pumunta dun sa kung chismis ba o katotohanan, puntahan muna natin yung basics ng pag-aaral ng history. No? So, sa madaling salita, history kasi, nung tinuro sa atin yan ng mga teacher natin, is the study of past events. O kaya written record of past events. Yes. Pero may problema tayo doon sa definition. Kasi pag sinabi mong written, sino lang ba yung nakakapagsulat noong unang panahon? The powerful. Kaya may pera ka dahil nakapag-aral ka. So yung sinasabi mong archiving, yung natirang mga kwento, dahil yung mga tao, kasi nakapag-aral ka, nakapagsulat ka. Pero iba pa yung naitago yung sinulat mo. Tama. Yung ibig sabihin, yung may nagsinop. Ang nakakagawa lang yan, mga mayayaman. So kaya pagka tinignan mo, yung history sa Filipino setting, sa West kasi okay yun, kasi nagtatago talaga sila ng document, nagsusulat talaga sila. Ang malaking problema sa atin dito, noong unang panahon, yung mga ninuno natin, bagamat nagsusulat sila, very limited. Hindi sila... Pre-colonial ninuno to? Yes. Okay. Hindi sila nagsusulat lahat. Yung mga lang, yung mga elite lang. Yung mga priest, yung mga yan. Yung mga dato. So, ang nangyari, pasalita yung tradisyon natin. Tama. So, we tell stories. Stories. Istorya. Kaya nga yung marites sa atin talagang effective. Kasi talagang, sa DNA natin, marites talaga ang Pinoy. So, ang nangyari, pagdating ng Spanish, sabi nila, wala kayong history. Kaya kami ang magsusulat ng history nyo. Yun. So, na-imbibe sa atin na, lahat ng magagandang bagay galing sa dayuhan. Tama. Isa pang problem do sa history as written record, although tama naman kasi yun, sa sitwasyon natin, paano yung mga magsasaka? Paano yung kwento nila? Yung commoners, no? Paano yung magsasaka, yung mga mangingisda, yung mga kabataan nun, babae. Tama. Kaya nga history daw kasi his story. Wala yung her story. Oo nga, ano? That comes into play din, ano? Dahil very patriarchal ang very, very old civilizations. So, basically, talagang, ganun ang archiving ng story. At saka ang tagal na ang babae hindi nag-aaral. Lagi silang sa bahay. Tama. Diba? Kaya pag tinanong mo yung gospel, sino ba yung nagluto ng Last Supper? Oo nga, no? Diba hindi kinikwento? Hindi ka kinakwento. O yung mga kumain na lalaki ang naroon. Nandun na lang bigla yung pagkain. Although, in fairness sa Bible, may mga babae naman doon. Sila Santa Marta, di ba? Although, ito na nga. So, may isang historian na Pilipino na napakagaling at 90 years old na. Shout out kay Seyus Salazar. Okay. Si Seyus Salazar, sabi niya, dapat tignan natin sa Pilipinong konteksto yung pag-aaral natin ng nakaraan. At sabi niya, yung history sa Pilipinas, katumbas na salita kasaysayan. But they're not equivalent. Okay. Hindi sila equivalent. Sige. So, bakit? Sa history, malaki yung doon sa written. Yung premium sa written. Sa kasaysayan, ang word na root word ay saysay. So, pag sinabi mong saysay, dalawang bagay yan. Kwento yan. So, parang sinabi ni Taylor Swift, it's a love story. Ganun. Story. Sabi niya, Pinoy daw si Taylor Swift kasi story daw. Pero ito na nga, storya siya. Pero, di ba, saysay din is, ano ba yung saysay niya? Okay. So, parang doon sa tanong sense, mo kanina, yung una mong tanong, ano ba yung, paano ba kinikwento? Ano ba yung kasama sa kasaysayan? Hindi lahat ng nakaraan ay kasama sa kasaysayan. Oo nga. So, umebs ako kaninang alas 8 ng umaga. Walang nag-archive na, no? Walang mag-a-archive doon, di ba? Walang mag-a-archive doon. Ngayon lang, nabanggit ko lang, ma-archive na siya. Pero gets. Hindi ba? Hindi lahat. Hindi lahat ng nangyari sa nakaraan. Ang tinatanong natin dyan, ano yung importante? Sa tao. So, sabi ni Salazar, ang kasaysayan ay mga salaysay na may saysay.
Para sa sinasalaysayang grupo ng tao. Wow. O para siyang tongue twister. Oo nga, ganda eh. Bars eh. Oo. So yun. So, ibig sabihin nun, i-consider mo not just the What was written? yung written. Yeah. Kasama yun eh. Hindi naman natin sinasabing hindi kasama yun. So, yung mga sinulat ng dayuhan nandyan, yung mga sinulat ng makapangyarihan nandyan. Pero, a lot of it is also coming from oral tradition. Gets. Okay. Pero yung oral tradition, di ba, pwede ko masabihin, i-mute din naman story ito eh, di ba? In the sense Pwede. na, I mean, pwedeng hindi na siya accurate kasi pag napasa-pasa na siya. not only that, it's for example, we're talking about, hindi na yung oral history na in-interview yung matanda. Yeah. Yun, valid. Parang valid yun na parang factual for some people. I guess Kasi so. na-interview mo. Ang tawag Resource doon, person. primary source. Primary source. Pero, yung mga ninuno natin, ang pinagkukwentuhan nila, nagmula tayo sa bamboo, tapos nag-split yung bamboo, si Kalak at si Kabay, si lalaki at si babae. So, yun, ang tawag ni Manolo Quezon doon, yung getting to the truth through make-believe. Okay. So, hindi totoo yung kwento, hindi na siya mahalaga. Okay. Bakit? Kasi, kaya yung pinagpasa-pasa, marami tayong kinikwento na pinagpapasa-pasa natin. Yeah. Kahit hindi sila totoo, pero they teach us lessons. Yes. So, halimbawa, yung paano natin makikita, ano yung totoo doon sa si Kalak at si Kabay na nahati tayo sa dahon o sa bamboo. Ang totoo doon, pantay ang pagtingin ng Pilipino nung unang panahon sa babae at saka sa lalaki. So, yung mismong kwento, nagsasabi siya, kahit hindi siya totoo, ng mga katotohanan. Tapos malaki yung paggalang natin sa nature kasi tayo ay nanggaling sa nature. Yeah. So, pwede mo nang ituro yun na yun yung totoo, kahit na make-believe yung kwento. Yeah. Dahil, ito yung sinabi ng isang historiador na Israeli, si Yuval Noah Harari. Nabibili sa bookstore yung libro niya, Sapiens. Pinlag pa. Pinlag pa. Yung Sapiens, nakakatuwa yun kasi parang ang sinasabi doon, bakit ba tayo ang pinaka-astig na species sa mundo? But we are not remarkable in a way. Yeah. Yes, species ha. Yung species lang. Yeah, Hindi tayo mabilis, hindi tayo malakas. Compared sa iba. Pag naiwan tayo sa isang isla, kasama ang orangutan, mas magsusurvive pa yung orangutan kaysa sa atin, di ba? Pero ang masaya dyan, sabi niya, yung mga tao kasi, nakadevelop sila ng way of communicating, na nakakapagkwento sila ng mga bagay na make-believe, pero it makes them do something na umaayos ang lipunan. For example, yung mga orangutan, wala naman daw silang mga kwento na kapag ka nagbigay ka ng isang banana sa kapwa mo, bibigyan ka ng mas maraming banana, di ba? So, ganun. So, pero tayo, yung stories na yun, these were the things that made us cooperate. So, the species, ang human species ay malakas just because we are able to tell stories that make us cooperate. And that cooperation ay made us do beautiful things like cities, civilizations, but also made us do terrible things like war. Di ba yung Holocaust, di ba pinatay natin yung genocide. So yun, kaya mahalaga yung stories. The stories that we tell, kung ano man yung magiging kalabasan ng action natin, ay dahil doon sa mga kinikwento natin. Kaya, mito man yan, o kasaysayan, o yung totoo na nangyari noong unang panahon, it shapes how we think. Halimbawa, yung Eva at Adan. Di ba? Yung ako, hindi ko sinasabi kasi Kristiyano din naman ako eh. Hindi ko sinasabi na mali yung Biblia, no? Kasi kung ano yung opinion natin diyan, bahala kayo, di ba? Pero in the way we interpreted it, di ba? Ang lalaki ay naburyong. Natigang. Natigang. Nalungkot. Tapos sabi ng Diyos, patulog ka na lang, guhugutin niya yung tadyang, isang rib. ililikha yung babae. Nung nilikha yung babae, ang interpretation natin, nandyan siya para pasayahin ng lalaki. That kind of storytelling, ano ang naging epekto sa tao? Tama. Diba, ang daming battered wives. Ang daming mga dreams ng babae na naklip. Lalo na it's being dispensed by like the most influential group in the world Just ever. because history has been controlled a lot of times by the powerful.
At doon na nga papasok yung hindi naman matagal ng panahon yung mga nangyayari ngayon. Tama. Na may mga tao na gustong kontrolin yung kasaysayan. Nangyayari. Oh. So, okay. Ang dami ko na pick up. One, pwedeng tawagin man natin chismis, masama yung connotation. But when we say, kunwari, verbal, passed down storylines from it still holds value. Kasama siya sa analysis. Yes. It might not be true, but you analyze. Kahit yung fake news nito. Yes. Yung mga fake news laban kay Laila de Lima. Oo. Pag in-analyze mo yun, may makukuha ka kung paano mag-isip ang Pilipino tungkol sa kababaihan, Tama. tungkol sa mga kalaban nila sa politika. Kung paano sila mag-deconstruct ng isang tao or mag-demolition job ng isang tao, the way na they'll hang on a certain fact and then expand it, mga ganong klase. Ang daming pwedeng gawin no? Tapos, so itong na to, so medyo rin pala, no? Medyo, it kind of hinges din on ethics and morality of the archivists or the historians, no? Ang lagi kong kinikwento dyan, ito na lang sabi ko nga pwede kasi na matuto tayo ng kasaysayan. Yeah. Alam natin yung mga facts, di ba? Pero sabi ko, kung dumaan ka sa klase ko, natuto ka ng kasaysayan, pero ka pa din. Di ba? Parang walang kwenta, di ba? Wala. Oo, kasi bakit ka nga ba nag-aaral ng kasaysayan? Aside from the fact na gusto mong maintindihan kung ano yung nangyari sa atin, at bakit tayo nagkaganito para may aral tayong babaunin sa susunod na panahon. Tama. Ang lagi ko sinasabi, okay, hindi tayo perfect. Alam natin yan. Sa history natin, makikita natin yan. Tignan mo yung buhay mo, hindi kami perfect. Pero sana ang ituro sa atin ng kasaysayan, tignan mo yung ninuno nyo. Yeah. Bakit sila lumaban ng revolusyon? Di ba nung lumaban sila ng revolusyon, gusto nilang palayain yung mga tao para maghari ang pakikipagkapwa-tao natin. Yeah. Hindi yung so of course, masakit doon na pumatay sila ng dayuhan, di ba? Tama. Ganun talaga yon. Pero kailangan kasi bawiin natin yung kalayaan natin. Revolution siya Hindi naman nila iniisip yun dahil sila o gusto nilang maging, di ba, gusto nilang maging mga, alam mo yun, maging pakasarili yung kanilang mga hangarin. Gusto nila na yung isa-sacrifice nila, alam nila na yung susunod na henerasyon, magiging mabuti yung kalagayan. So, kung ganon, edi sana yun yung ituro. No? Halimbawa, ang ating bansa, pag tinignan mo yung meron kaming exhibit ngayon sa National Library of the Philippines, permanent na yun. Naka-display yung Noli Me Tangere, ni Rizal, El Filibusterismo, Mi Ultimo Dios, pati yung Declaration of Independence, Konstitusyon ng Malolos. Pag tinignan mo yung mga bayani natin, ang saligan ng kanilang pagbubuo ng bayan natin. Kasi dati, Ilocano tayo, Waray, ganun tayo mag-isip Hiwa-hiwalay. Pero dahil sa mga sinulat nila, nabuo tayo. Yeah. Noli, di ba? Nagka-identity yung collective natin. Correct, exactly. At iisa yung ating, yung paghihirap natin. Yung struggle, Yes, so, na-feel natin, isang bayan tayo, pero naka-angkla siya dun sa dapat makipagkapwa-tao ka. Yeah. Dapat guminhawa ang Pilipino. Dapat may human rights. Yeah. Tayo ay makapangyarihan. So, yung hari ang bayan. So, demokrasya. Pag yan ang itinuturo mo. Yun yung pwedeng mabuo sa isip ng tao. Yun yung sinasabi ko that the stories that we tell influence us. So, kung ang mga kinikwento natin yung sobrang factual lang, hindi natin binibigyan ng meaning, wala talaga siyang kwenta. Gets. Kasi kung ipe-present mo lang yan as facts, as parang hindi mo nakukuha properly kung ano yung lessons or whatever. Di ba? Or pwede rin you can also, there are other people that really stretch the truths Or parang interpret in a way na para masatisfy yung sarili nilang purpose or whatever, di ba? Yun yung saysay. Yeah. At doon papasok kung ikaw ang audience, ito sinasabi ko rin ito. Hindi ko mo sinabi ko, at ako naniniwala kayo sa akin, hindi ko mo sinabi ko, totoo na. Yun din. May responsibility rin sa ganyan no? Correct. Kasi tao lang ako Yeah. Ako, sinasabi ko nga hindi ako perfect. Di ba? May times na, at pag nagkamali ako, kinall out nyo ako, inaamin ko naman Pero ang problema dyan, pagka yung iba, di ba? Kapag viewer ka, tanggap ka lang ng tanggap, yun yung nangyayari, kaya ka nagiging vulnerable. Yeah. Diba? Napapaniwala ka, tapos nagsishare ka na ng fake news. Sabi ko nga, what you share is what you are. Yeah. Kung fake news ang sinishare mo, hindi fake news. Impressionable ka, di ba? Tapos sinishare mo. So doon papasok pag may awareness ka na, yung naratibo na yan, pwedeng i-stretch, gamitin, may agenda lagi,
Kasi ako, halimbawa, aaminin ko sa inyo, may agenda ako pag nagkukwento ko ng history. Yeah. Ibig sabihin, ang way ng pagkukwento ko ng kasaysayan ay gusto ko na makita ng mga Pilipino ano yung mga similarities nila at paano tayo pwedeng mag-usap-usap. So, nationalism pa rin. Yeah. May mga tao, like some people I know, anti-nationalism. Bakit anti? Hindi dahil sila. Pero maintindihan mo na dahil yung sa kanila, tulad nung nangyari sa Germany nun, yung masyadong nationalism ay naging parang sila. Yeah, diba? Naging masama. Yeah. Ang nangyari doon, nung nangyari doon, kailangan i-temper mo din yun. Kumbaga, hindi ka masyadong yung huwag masyadong patriotic type. I mean, nakikita natin yun sa, nung nanalo si Trump. Alam mo yun? Exactly. Exactly. Diba? So, yun yung danger na, kaya kailangan tingnan mo, yung kasi ako, yung agenda ko, kaya ko sinusulo yung nationalism para makipagkapwa-tao tayo, di ba? Yun yung latent. Siyempre, ako may politika din naman ako, di ba? Pero yung iba, kaya kung kilala mo na si Xiao Chua, di ba? Ano yan, medyo alam mo na yung medyo angulo. Lenny yan, medyo, di ba? Alam mo na kung paano ako magano, di ba? At isasama mo na yon sa analysis mo. Kasi lahat tayo may pinanggagalingan. Ako, inaamin ko lagi yan. Para pagka humarap ako sa'yo, alam mo kung sino ako. Maraming mga tao ngayon, the way a lot of people consume media ngayon, lalo na sa atin, is talagang no questions asked eh. Parang, okay, ito yung sunod na star. Ito yung sunod na love team. Sila na yung next big thing. Sinabi ng channel na to, ito yung next big thing eh. Diba? So parang the same thing din pag, lalo na ngayon na lahat ng tao gumagawa na ng content. So kapag may sinabi yung isang bagay na very idol nila or influential para sa kanila, wala na yung analysis part. Yun yung iwasan natin. Yeah. Kasi, bakit gumuguho yung mga bansa? Una, bansa tayo. Yeah. Okay? Ibig sabihin, meron dapat tayong pag-iisip na bilang isang mamamayan ng Pilipinas, yung ginagawa natin ay tumutulong para magbuklod tayo. Dahil pag nagbuklod tayo, hindi ko sinasabing pare-pareho tayo ng isip, ha? Parang, alam mo yun, yung respetuhan. Tama. Diba? Oo. Imposible namang hive mind tayo. Ako, halimbawa, kahit nung election, Lenny ako, hindi ko tinatawag na bobotante yung mga DDS saka yung mga BBM. Diba? Kasi mahirap yun eh. Kapag nakipag-usap ka sa kanila, pag gano'n na agad yung banat mo, hindi ka napakikinggan, diba? Siyempre, iba-iba naman tayo ng trabaho, di ba? Yung ibang komedyante, siyempre, dahil nagpapatawa, ibang atake yun. Pero sa akin, hindi ko kasi pwedeng gawin yun. Ginawa ko nun yun at talagang maraming nagalit. At feeling ko, hindi pala siya effective. Parang wala siya sa responsibility. Ako admittedly rin eh. Parang ginawa ko siyang butt of the joke and everything. Gumawa ko ng whole character to portray them or parang to Tapos na-realize ko parang, this is not, nakakatawa siya, pero nakakatawa talaga. wala lang siyang parang magandang resulta after that. Parang pag tinignan mo, kung paano rin tayo pagtawanan noong kabilang kampo. Exactly. Diba? Actually, doon ako nagkaroon ng talagang totoong reflection. It's more of like, okay, ngayon nagigets ko na paano niya tayo nare-ridicule. Tapos pwedeng bumalik to sa akin eh. Parang pero, yun na nga eh, hindi mo siya tayo as practitioner, nasa public tayo. Hindi mo siya ma-realize hanggat hindi siya nangyayari sa'yo. So, admittedly, nangyayari siya sa akin, di ba? Sa Channel 5 din noon, na sinasabi ko, itong mga nag-graduate sa Facebook University, ganyan. So, malaking backlash sa akin yun eh. Tapos parang eventually na-realize ko, magiging effective lang ako kung meron silang perspektibo na tama naman at pakikinggan ko. Para kung meron naman akong tama ako, kahit hindi sila nag-agree, ay makikinig din sila. So, ganun. So, doon nabubuo yung cohesion bilang bansa. Kasi pag tinignan mo sa US ngayon, ito nga sinasabi ko eh. Sabi nung iba, ang hirap mahalin ng Pilipinas. Alam mo, ito na yung masaya dyan eh. Pag tinignan mo yung Pilipinas, bastusan, tayo eh, beast mode tayo sa Facebook eh. Grabe. Beast mode. Talagang walang yan. Pero, pag nakita mo naman yung kaibigan mong DDS sa BBM, magagalang pa rin naman silang tao. Yung mga dilaw at saka yung mga kampik, magagalang pa rin sila. Nag-uusap sila sa street ng maayos, sa workplace, nag-uusap sila ng maayos. Again, hindi perfect ang lipunan. Pero pag tinignan mo yung Estados Unidos, kasi dito at least sa bansa natin, yung mga makapangyarihan, yun ang pumapatay. Yung state forces, yun ang pumapatay. Tsaka yung mga
Pero yung sa Estados Unidos, karaniwang tao, dahil ganito lang yung paniniwala mo, babarilin ka. Tama. Hindi pa tayo maabot sa ganun. So, in fairness naman sa atin, di ba? Hindi naman tayo very difficult. Mga tipo, lang, medium hard lang. Yeah, but that is what I don't like, no, na mangyari sa atin. Na Yeah, of course. Yung radicalization, na dahil idol ko to, lahat ng gagawin niya tama. Pero parang nagsisimula or wini-weaponize na siya eh. Or the powers that be, bumabalik din sa, again, kapag, yun nga, kung anong na-account as history is because, lalo na from the dati, hindi naman lahat ng tao marunong mag-chronicle or mag-archive. Yung rich and powerful lang yung nangyayari. At the same time, ngayon, kung sino lang may power mag-influence is the rich and powerful. So, parang the same lang yung nangyayari. Kaya, I think talaga yung critical thinking plays more than ever. Kasi I will tell you, hindi naman bago to eh. Mas mabilis lang kasi yung algorithm, gano'n. Totoo. Kasi parang kasawa na natin. Grabe. Mas asawa pa natin to kaysa sa asawa natin eh. Accepted na nga siya na kunwari gumawa ka ng TV show, may phone sa table, parang hindi na siya inaano. Oo, 9 hours, di ba? Average minsan natin dito eh. Every day. Yes. So, ang dating dyan, so ito na ngayon, yung hindi mo na nga kailangan na bayaran ng media, newspaper. Wala na. Algorithm lang. Yeah. Ito na. No? So, mas mabilis. Pero, kasi parang ang dating, ang hopeless nito. Ganun. Hindi. Gagamitin at gagamitin ng makapangyarihan ng pera nila. Dahil may pera sila. Di ba? Kahit anong mangyari. Fact of life na yan eh. Yeah. So, isang pwede natin gawin yun. Magpakita tayo na pwede mong kontrolin ang iyong nakikita at naiisip. Para maisip mo, magtatanong ka muna, totoo ba to? Saan galing ito? Ano agenda nito? Yeah. Importanteng tanong, kahit yung tatlo lang na yun. Or, you make the powerful accountable. For example, Facebook o kaya Twitter, di ba? Na sasabihin mo sa kanila, at ito, nangyari na to, no? Marami ng fake news, pina-flag. Yeah. Ibig sabihin, pag sinabi ni Donald Trump na ito, tapos sasabihin na may fact-checker, di ba? But also, pupuntahan ko na yung isang malaking point din dito, Red. Fact-checking is not enough. Talaga? Oo. Bakit? Kasi, yung fina-fact-check natin minsan, alam rin naman ng mga kabila eh. Okay. Oo. Pero kasi the same facts are read in a different way. So, halimbawa, yung militar nung panahon ni Marcos, pumatay ng mga human rights victims. Yep. Pareho sasabihin niya ng dalawang kampo. Sa isang naniniwala sa human rights at demokrasya, yan ay paglabag sa karapatang pantao. Pero, yung narrative making, ang sasabihin, mga rebelde naman yan. Makakalaban ng gobyerno. Kaya, nararapat silang mamatay. Tama. That, for many people, makes it right na parang ganun din. Mga addict, patayin lahat yan. Diba? So, tanda natin, yung facts, yes. But more than the facts, ang mas nakaka-apekto talaga ng pag-iisip ng tao. Paano mo fine-frame the same facts na totoo, hindi lang fake news. Yung Talyano, hayaan mo na yan. Yung totoong facts, pero i-frame mo in a different way. Tama. So, kailangan may ganun din na hindi the same way na what you mentioned kanina, yung folklore na nag-split yung lalaki at babae, how we analyze that, hindi natin sinasabi na totoong galing tayo sa exactly. sa nature, 'di ba? Pero more of nakita natin na hindi tayo patriarchal before. Exactly. Parang ganun. So it's the same thing then with however facts are presented now. It just boils down on talagang analysis. Correct. Exactly. Nakakatulong ba yung algorithm ngayon? Yung sinasabi natin technology, yung dispensing of information ngayon, is it more a pro or a con? Okay, ang gandang tanong. Nung bata tayo, hindi, mas matanda naman ako ng konti sa'yo. Hindi, di hamak na. Sinabi ko lang kanina, naabutan ka na nagtuturo. Teacher na ako sa Lasal nung nandun ka, no? Fresh grad ka naman siguro. Mga 4 years na akong graduate. So, ang dyan, ang makikita natin dyan, nung panahon na yon, hindi, actually, nung mas bata pa ako, 90s, batang 90s. Yeah. Pagka nagturo yung teacher mo ng science, may science book siya. Yeah. Di ba? Tapos, yun na yung facts. Wala kang pinagkumparahan. Yun na yun. Yeah. Pag history, nandun. Yeah. So, ang halaga ng textbook. Yeah. Di ba? Yung critical thinking nga, mas dapat gumana ngayon. Kasi,
ito yung sinabi sa libro. Pag chinek mo, ay, mali kasi ito yung sinabi ng ganito. So, pwedeng nakakatulong. Nung una akong naging historiador, 2005 ako nag-graduate sa college. Parang ang naging mission ko sa buhay, magpa-public history ako. Okay. At nung nagsabi ko, ilalapit ko ang kasaysayan sa tao. Yeah. Pero ang idea ko lang ng public history noon, dahil teacher ako at may certain expertise, hindi pa naman expert, pero meron akong, kaya kong feeling ko kasi ang galing ko magpaliwanag eh. Napapaikli ko yung mga bagay na, komplikado. Malaking factor yan, ha? Kung gusto mo magturo. So sabi ko, kung kaya kong gawin to, kaya kong lumabas sa TV, tapos as dispenser, ibig sabihin, ako yung magbibigay ng kasaysayan. Yeah. So una, nung social media, transmission ang dali. Yeah. Kasi hindi ko kailangan na magbayad ng TV show. Di ba? Wala pa namang FB Live nung multiply pa lang. No? So may website ako, minsan may mga video doon, Tumblr, di ba? Ang galing. So ang dami nang nakakilala sa akin. Pero eventually, doon napapasok yung, hindi pala ito one-way street for me. Di ba? Dahil yung social media ay, tama yung si Atoy Navarro nung sinabi niya sa akin Sabi ko kasi, ang social media, daan siya para magbukas yung pakikipagkapwa at bahagi pa rin ng bansa yung mga tao dito at sa labas. Yeah. Which is correct. Yeah, diba? Yung mga OFW, kausap pa rin natin, di ba? So, ito yung masaya dyan, no? Ang nangyari dyan, ito nga yung masaya, sabi niya, wag natin, tandaan din natin na pwede rin na dahil nagbubukas tayo ng loob, yung social media ay nagbubukas ng loob sa isa't isa, tayo, pwede rin tayong pasukin ng masamang loob. So, alam mo, hindi ko na-realize yung magnitude nun. By 2011, di ba, may sinagot akong isang video tungkol sa EDSA Revolution, ay inatake ako. So, parang, hindi pala to one-way street. No? Meron na, pero maganda na rin kasi may conversation na nangyayari. Ito lang kasi yung challenge. Kung magandang discourse siya. Oo, kung magandang discourse. Hindi yung binabash ka lang. Okay. Kailangan kasi tignan natin, paano nagiging hindi maganda yung discourse pag nag-name calling na. Pag nag-name calling na, iniinsulto na yung pagkatao mo, hindi yung sinasabi mo. Diba? Kasi, wag mo insultuin, wag mo tawagin Exactly. diba? Wag mo insultuin yung pagkatao ko. I-call out mo na mali yung sinabi ko. Tapos mag-present ka ng evidence. Yun yung tama. Diba? Pag nang insulto na, ibig sabihin, hindi na talaga magandang usapan yung gusto. Talagang, na yun, kumbaga. At doon tayo parang, doon yun yung challenge. So, doon lang. Kailangan mo na lang tanggapin yun. At sabi ko nga, huwag tayong matakot pag may nagkakamali. Ito lang. Kasi yun din, lalo na ngayon, di ba? Kawawa yung mga majoha girls, di ba? Yung sa isang programa sa telebisyon, di ba? Na bash sila. Pero, ang ganda ng opportunity kasi dahil doon sa kanilang pagkakamali, napag-usapan yung gumbursa. Di ba? So, ibig sabihin, yung mga pag may nagkamali, imbis na i-bash, ang ginagawa ko, iniikutan ko lang ng discussion. Okay. O parang dito siya tama, dito siya mali. No? At kung level playing field, yun ang maganda. Meron tayong way to correct things. At every mistake is an opportunity to learn. Yes. Launchpad siya of something. Of course, problema lang talaga, challenge talaga natin. Mas marami silang perang pang-algorithm kaysa sa atin. Wala naman tayo, sarili-sarili lang tayo. But, ang ko dyan, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Mag-content lang tayo na mag-content. At least nandyan. Grabe As in, nakikita kita in like so many content platforms. Dispensing this kind of discussion. At least, diba? Kahit I try my best. Pero yun na nga kasi, these narratives, pag hindi na sila uso, yun din, alam mo na nangyayari na ngayon yun. Dati uso yung, pagka nawala ang adik, papayapa ang Pilipinas. Dati usong-uso yung naratibo na yun. Ngayon, parang nasa-challenge na siya. Diba? So, pag nawala yung mga naratibong yan, nag-breakdown yung naratibo nila, saan sila kakapit? So, kaya kailangan, ihanda mo lang kasi hindi mo alam, pagdating ng panahon, magiging useful pala yung information. At least nasa labas, nandyan. Hindi siya nakatago. So, I think it's a matter of, dahil nga ang kalaban natin is disinformation, di ba? Or i-qualify natin better, manipulation of facts, di ba?
it means, I think, sa mga taong nagdi-dispense like you, or a lot of other historians and content creators there, talagang kailangan natin step up yung game natin in dispensing this proper. I'm not even saying na tama ka like, hindi lang siya fact check but more of like I think encouraging this type of behavior na Yun nga. to think, to analyze before, sharing. Yes. Dagdag ko lang siguro ng maikli na yun nga, yung step up, ang hirap din yan for me. Yeah. Kasi halimbawa, ang hirap mag-TikTok. Kalaban mo, TikTok makinarya Oo. Tsaka gusto ko sanang i-up yung game ko sa TikTok. Pero ang hirap talaga yung editing, hindi mo na makuha hirap, Kaya nga, ang payo ko na lang siguro, if you're a content creator, kung ano man yung kaya mo, di bigay mo. Yeah. Be yourself. Yes. Actually, pinaka-importante sa lahat, authenticity. Yeah. Diba? Yung trust kasi ng tao. Ako, yun na lang hindi ko alam kung hanggang kailan, Red, kasi sa cancel culture natin. Grabe. May pagkakamali ako noon, bigla na lang, di ba, mawasak Pwede ka lang na ang buhay mawala. ko, diba? Pero hanggang pinagkakatiwalaan ako ng tao, ibibigay ko yung best ko. At nagpapasalamat at nandito tayo dahil lang sa kanila. I think a silver lining dyan talaga is at some point in time, you dispensed what you thought was right or exactly. what needed to be said at that time. Kung mag-viral man siya or hindi, or mapansin ng mga tao hindi, nandun siya, naka-archive siya. Yeah, exactly. Kumbaga parang it was, effort was made at some point in time. Be that as it may, maybe in the future, Yes. 'di ba? Hindi mo alam, baka mabalikan. Kasi may mga nangyayari na yun minsan na parang may isang Native American protestor sa isang award show na parang dati binubu siya, ngayon pag tilukbak ng mga tao, bakit siya binubu Tama naman tama yung sinasabi niya. niya. Maybe too late. Too late. Pero yun yung sinasabi ko, silver lining nga Oo. So, at some point in time, may lumaban for it. And as long as I think humanity can find this parang sobrang glimmer of hopes here and there Yes, definitely. before or after, 'di ba? May inspire, tuloy I guess, tuloy ang pagiging tama, parang gano'n. Huwag lang tayong mawawalan ng pag-asa. Yun lang naman yun. Problem. Balik tayo sa archiving and sa history. Kasi ako parang very, ako dyan. Parang meron akong naiisip sa utak ko na, okay, pag sinayo mo naka-archive siya as history, nire-reference siya ng mga tao, di ba? Ito yung nangyari, ito yung sinabi ng historian na yan. Pero ngayon, iniisip ko, looking around people on how they create the narratives, tapos makikita ko, ito, technically, after 50 years, pwede nang sabihin archive history itong sinabi niya kahit sobrang pangit ng analysis niya or whatever, di ba? So, meron ba yung parang vetting or meron ba kayong oath of historians? Wala naman. Kaso, ang kasi dyan, ganito yan Parang, pag kasi nagkakasaysayan ka, kailangan hindi ka emotional. Nagkakasaysayan. Hindi ka emotional. Ibig sabihin, pagkakasimala, kunwari, yung events ng 2022, ako susulat ko siya, tapos sasabihin ko, ang kasaysayan ng kampanya, ganyan. Alam mo, mahihirapan ako kasi invested ako Tama. Doon So parang, although ngayon, looking at it after 2 years or 3 years, ang bilis din ng mga pangyayari, ang bilis din mag-iba ng emotions Pero, ang kailangan mo ng time to distance yourself from it. Yeah. So, kaya there was a time, kaya nga yung martial law, hindi tinatakel ng historians, puro journalists ang nagtatakel. Kasi ang mga historians, meron silang isip na dapat 50 years after mangyari, doon mo lang siya susulat. Talaga? Okay. Kaya, nung World War II, yung World War II, yung mga veterano, ini-interview nung matatanda na sila, di ba? Ang sabi ko nga doon, actually, kinontra ko yun gumawa ko ng paper on that, yung kapanahong kasaysayan. Pwede nang isulat yung kasaysayan sa ngayon. Pero, kung may method ka ng kasaysayan, ibig sabihin, marami kang i-interviewin, yung bias mo mas mawawala Mas ma-regulate yung bias mo, yung iniisip mo. Kung mas marami kang perspective na kukunin. So, inano ko yun. Kasi, bawat isa sa atin, Red, ikaw, bawat isa sa atin, meron tayong kwento na pwedeng ikwento. Yeah. Pag na-archive yan at tinignan ulit, history na yun. Ibig sabihin, hindi siya history. Historical source siya. Okay. So, pwede na siyang gamiting analysis. Yeah. Okay. So, doon talaga, it just really boils down on analysis talaga. Yeah. Tsaka parang naniniwala ako na kapag nawala na yung mga kwento at dokumento at hindi na natin makita, meant to be talaga silang mawala. Kung ano yung nakuha natin, yun talaga yung makukuha natin.
Yun yung, is that collective sa mga historians na gano'n talaga yung dapat mindset towards it? Or ikaw lang yan dahil being a positive? Positive thinker. Hindi, ganito yun eh. Nasunugan na kasi ako ng mga, ng library ko, di ba? So, parang, nung nagre-reflect ako, sabi ko, hindi dapat ako maghinayang. Kasi, kung nawala na, di ba? Ang sinasabi natin ganito, as historians, we try our best na hanapin yung lahat, no stones unturned, lahat ng pwede mo, sa isang topic, lahat ng pwede mo makuha. Pero, ang gagawin mo, ay kung hindi mo na makita, parang may end din sa pagsa-search. Kasi parang yan yung dissertation ko na halos 10 taon kong ginawa. Oo nga. Yung PhD ko na 10 taon kong ginawa. At some point, sabi ko, hindi matatapos ang kwento ng translasyon. Ng Poong Jesus Nazareno ng Quiapo. At some point, I have to stop somewhere. Kasi if you're like leaving every stone unturned, ang dami yan. Exactly. So, sabi ko, kung ano yung nahanap ko, yun. Hindi naman ako nagtamad, nagsipag naman ako. Now, if someone else, kaya nga yung history revision, hindi siya mali. Yes. Because if someone said, mali yun na yung sinabi mo dahil may bago akong dokumento, that can be talked about in the future. They will revise history. Ako nga, history revisionist din ako eh. Sinasabi ko, ang unang Pangulo, si Andres Bonifacio. Diba? Pero yun, I have to back it up with evidence. So, ganun. So, yun yung tamang, kaya ang tawag natin dapat dun sa nangyari nung mga nakarang panahon, historical distortion. Yun, medyo ano rin, no? May pagka-subjective din siya, no? Hindi siya, kasi it's always been taught as a very objective, factual kind of thing. But at the same time, parang very subjective siya. It's very prone then to human error and human motivation, you know di ba? Because it's a story of human beings. Kwento siya ng tao eh. Oo nga naman. So tao ang gumagawa ng naratibo, magkakamali talaga tayo, di ba? Yun yung ano doon eh. May emosyon, kumbaga, kwento ng tao ito eh. Hindi siya pwedeng maging talagang black and white. It's as complicated as our stories. That's great. That's great to hear. Ito lang, kukwento ko lang ang motivation ko bakit ko gustong initpick yung quality ng archiving or parang decision making kung what makes history or not. 'Di ba? Nung I think grade 5 ako, grade 6 or something. May tanong sa aming history class na ano ang medal na panalunan ni Onyok Velasco noong 1996 Atlanta Olympics. Tapos andun ako eh. Nanood ako sa pasirana naming TV, nagpuyat kami. Napanood ko rin yan. Pinanood ko, nag-upset kami, 'di ba? Very historical, sinasabi yung we've been robbed of the gold. Tapos sinagot ko, silver, pinanood niya, 'di ba? Tapos mali daw ako, bronze daw. Tapos sabi niya, halata hindi ka nagbasa ng libro. Tapos sa textbook namin nakalagay. Bronze daw yung nakalagay. At a young age, parang naisip ko, teka lang, mali ba ako? Parang nakakalimutan ko yung napaalala ko, sinatanong ko sa tatay ko, ganyan, and everything. Ganyan na, parating ko siyang binabalikan. Na iniisip ko ngayon na, kasi at the same time din yung mga Zaide na Code of Kalanchaw, mga ganong klase, di ba? So naisip ko parang, okay, hindi porket nasa very credible looking textbook siya, di ba? It's fact na. So, question everything, I think. Exactly. Dahil sa mga textbooks industry, ang daming fly-by-night. Ang daming fly-by-night. So, hindi siya na-check ng history. Very subject siya to human error, I'm pretty sure. Especially if they sell it that cheap. Exactly. Well, Sir Xiao, thank you so much. Sobrang naliwanagan ako at na-justify din na hindi ako mali dun sa bonus question na yun. Yes. Silver. Second honor lang ako nun eh. Kaya dahil dun sa grade na yun. Nag-silver ka rin. Silver din ako. Thank you so much. Ang Medyo Serious Talk Show is on at One News every Tuesday night. Pero kung wala kang TV tulad ko at I think most ng people ngayon na ayaw lang umala sa phone, nasa YouTube siya. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. It has pleasure. Sobrang saya. Salamat.